Isipin po ninyo mga kaistorya ang balita po na ito. Nakakataba ng puso, nakaka-proud. Habang nagkakagulo po kasi diyan sa Senado, ano ho mga kaistorya, at habang si Vice President Sara Duterte at yung iba pang mga politiko ay bumabagsak ang rating, si PBBM naman po ay pumapaaalimbuyog, umarangkada po mga kaistorya si PBBM. Itinuturing siya ngayon na highest rated official po ng gobyerno natin. At pati na nga po mga kaistorya, ang president po ng Asian Development Bank ay bumilib kay PBBM. Isipin ninyo, inoferan si PBBM po ng $1.75 billion dollars lang naman. Dolyares po yan at bilyon-bilyon. Ano ho, mga kaistorya. Ibig sabihin lamang niyan ay malaki po ang tiwala ng mga financial institutions kay PBBM. Yan po ang magandang ibabalita natin sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like para naman malaman na ng atin pong mga kababayan. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Mga balita po ito ng mainstream dito po sa atin pong bansa. Palakihin ko muna. Ang sabi po dyan, Marcos tops latest survey. Duterte's approval weakens amid controversies. Kita ninyo, di ba? Tama yung sinabi ko kanina. Ano, mga kaistorya. Basahin natin yung caption. President Ferdinand Marcos Jr. remained the country's highest rated official according to an independent non-commissioned survey released over the weekend. Naku, ay ganda naman. At ito pa po ang sabi, oh, Philippine News Agency naman, PBBM, Most Approved Government Official Survey. Ba? Ngayong buwan lang po ito, nung Mayo 16 lamang po ito, mga ka mainit-init pa po ang balita na ito. Oh. President Ferdinand R. Marcos Jr. emerged as the most approved government official in a recent nationwide survey conducted by the RPMD Foundation Incorporated. Ibig sabihin po nito, mga kaistro, walang epekto yung paninira kay PBBM ng mga kalaban niya sa politiko. Hindi mo nga magagawang ibagsak ang isang mabuting tao. Mga kaistorya, ako po ay bilib na bilib ngayon. Ano ho, dito po sa balita na ito tungkol po kay PBBM. Sa halip kasi na mapabagsak ng kalaban na si PBBM ay lalo pong lumulutang yung pangalan ni PBBM. Baliktad ang nangyayari, no? Sa halip na si PBBM yung bumagsak, yung mga kalaban niya ang isa-isang bumabagsak. Anyway, ituloy po natin. The Boses ng Bayan survey conducted April 1 to 8 showed Marcos posting the highest rating among the top four public officials driven by combined trust and approval scores. Wow, ang gaganda naman ng mga binabanggit dito. The non-commissioned survey covered 5,000 respondents across socio-economic classes nationwide with a margin of error of positive negative percent at a 95% confidence level. Now, Marcos earned a 57% index of governance score supported by 56% trust and 58% approval rating. Wow naman, ano ho. Our MPD noted that public confidence in the president and his administration remained steady despite recent political developments, including discussions on the possible impeachment of Vice President Sara Duterte and arrest of Senator Ronald De La Rosa. Wow, si VP Sara daw po bumabagsak mga kaistor ang rating habang si PBBM naman po aba ay tumataas naman ano ho. Tapo ni The Manila Times. Marcos tops latest survey. Duterte approval ratings slips. Bumabagsak ano ho. Yung kwan po mga kaistorya ni ano ni VP Sara. President Ferdinand Marcos Jr. remained the country's highest rated national official according to an independent non-commissioned survey released over the weekend. The survey by the PMD Foundation Incorporated also showed a drop in Vice President Sara Duterte's approval ratings amid continuing political controversies and impeachment-related issues. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Oh, akala ko ba, di ba mga kaistorya, sabi nung mga DDS eh, 99.9% ika ng mga Pilipino gustong maging presidente si VP Sara. Sinong binulan ninyo? Kalokohan naman yan. Ano? Well, hindi po nakakapagtaka kung ang ADB president, mga kaistorya, ano ho, ay inoferan si PBBM ng halaga na $1.75 billion pesos para po suporta nila sa krisis po dito sa bansa natin dahil po sa impact po nung conflict sa Middle East. Ano ho, nagkita po sila, nagmeet sila, ano ho, mga kaistorya. Ayan sila, oh. Mm. Ang sabi dito,
Asian Development Bank President Masato Kanda met Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. at Malacanang Palace and said ADB is ready to provide up to $1.75 billion, tumataginting yan mga kaistorya, in additional financing to support the Philippines to manage the economic impact of the Middle East conflict. Hindi ba kayo nagtataka? Ang daming tumutulong ngayon sa bansa natin. No? Ang laki ng tiwala nila ngayon sa gobyerno natin mga kaistorya. Even the America, speaking of America, kikilos na sila ano yung ipinangako nila mga kaistorya na gagawin pong economic corridor ang Luzon. Aba, ano ito napakalaking halaga po ng pera. At dito mga kaistorya, sa gagawin ito ng Amerika kasama yung seven powers ng buong mundo. Sasama dito po sa Pilipinas para po isulong ang ekonomiya ng bansa natin. Ganyang kalaking tiwala ngayon ng mga superpower countries pa, mga first world countries pa ano sa gobyerno natin ngayon. The Philippines is ADB's home and we see the strain this crisis is placing on Filipino families, workers, and businesses, said Mr. Kanda. ADB will act swiftly to support the government to protect vulnerable communities, manage fiscal pressures, and strengthen the economy's resilience. Concern sila sa ekonomiya ng Pilipinas. Ano ho, mga kaistorya. ADB has offered to support the government to manage fiscal pressures through additional policy-based and counter-cyclical lending of up to $1.75 billion. Napakalaki, as well as trade finance if needed. Hindi pa doon na kontento sa $1.75 billion. Ano, may trade finance pa daw po na tulong na ibibigay to be able to provide further assistance to vulnerable Filipinos and mitigate the impact of the oil supply and other shocks on the economy. This is on top of around $2 billion in policy-based loans being prepared for the Philippines this year. Baka sasabihin, anak ko, utang na naman yung nakalimutan na nila. $13 trillion ang iniwang utang ng Duterte administration. And speaking, mga ka-estreno, walang bago, walang kakaiba, walang katakataka kung ang Pilipinas ay umuutang at patuloy na uutang. Kung yun ngang mga first world countries, mga superpower pa yan, nangungutang. Kung ang China nga baon sa utang, kung ang Amerika nga baon sa utang, maging ang Singapore, ang Japan, ang South Korea na may mga surplus pa nga mga kaisturod, mas dambuhala pa ang utang kaysa sa Pilipinas. Pag nag-research po kayo mga kaistorya, magugulantang po kayo. At ito ha mga kaistorya, walang sino mang presidente ng Pilipinas ang mauupo sa Malacanang na hindi mangungutang ang gobyerno. Tandaan niyo po yan. Kailangan yan mga kaistorya. Ulitin natin, kahit mga superpower and mga first world countries, nangungutang. Ano ho, mga kaistorya. Ito na, yung pinangako ng Amerika, natutuparin nila at gagawin na nila. Pupunta na sila dito kasama pa ang seven powers in the world. Ano, ha? US Economy Executive bound for PH to boost tech economic security ties. Nasa ilang ektarya yan Economic zone po yan United States Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Helberg will visit the Philippines to advance cooperation on technology and economic security between Manila and Washington, D.C., the U.S. Department of State announced Saturday. It is said Helberg will visit the Philippines and Singapore from May 17 to 21. Wow, to meet with government officials, private sectors representative, and other member states of Association of Southeast Asian Nations to promote efforts towards building a secure, resilient, innovation-driven technology ecosystem. Yan po yung mga kaistorya na Paxilica. Ginawan ko po yan ng dedicated content kung saan yung 4,000 acre po na lupa sa Luzon ay gagawing industrial hub. Gagawin daw pong economic corridor. Napakaganda niyan mga kaistorya. Mga Pilipino rin ang makikinabang po dyan. Ginawa niya ng kakaibang kulay ng mga maka-China Kasama natin dyan ang tinatawag na 7 global powers mga kaistorya. Kasama din ang Amerika at saka po ang Japan. Yan din po yung balita na yan, hindi ko na po uulitin mga kaistorya Dito na lamang sa mga bansang binabanggit, ito po yan mga kaistorya. Philippines, United States, Japan, Australia, Denmark, France, Italy, Republic of Korea, Sweden at saka po ang United Kingdom. Ay salamat naman mga kaistorya. Nakakatuwa at nakaka-proud ang mga ganito pong balita. Ito pa, dagdag ko na lamang
Ito mga kaistorya ay tungkol po sa tagumpay sa ASEAN. Ano ho, kung saan tagumpay si PBBM sa tulong po ni First Lady Liza Marcos. Sabi nga mga kaistorya, sa likod daw ng tagumpay ng bawat lalaki ay ang babae. The success of the 40th ASEAN Summit and related meetings last week was credited, May 16 ang balita na ito, in large part of the efforts of First Lady Liza Araneta Marcos, whose meticulous attention to detail spanning the venues, the security, and food preparation set the tone for the event, backed by the tireless work of the organizing committee. Ang galing ni First Lady, no? Well, abogado yan, ha? At propesora yan, ha? Na minamaliit lang ng ilan dyan. Pero sa totoo lang, yung karanasan, yun pong talino, yung pinag-aralan, yung kayamanan, ano ho, the First Lady, di nila kayang tapatan po yan. Hindi pipitsuging tao si First Lady Liza Marcos. Tingnan pa ninyo itong balita na ito. No? May kaugnayan din yan, Radyo Pilipinas. Sinigurado ni First Lady Liza Marcos na planchado na ang lahat para sa darating na 40th ASEAN Summit. Talagang siyang nag-effort talaga si First Lady. Ang laki ng tulong niya kay PBBM. Binisita ng unang ginang ang Ocean Pavilion sa Shangri-La Mactan, Cebu para personal na i-check ang bawat detalye ng venue mula sa dekorasyon hanggang sa atmosphere, pati na yung mga programa diyan, yung mga palabas, yung mga presentations. Tinitiyak na damang-dama ng ating mga kapitbahay sa ASEAN ang world-class na hospitality at kulturang Pinoy. Kilala ang Pilipinas diyan mga ka-estudyante sa hospitality. Kilalang-kilala tayo diyan. Ayan, no? Sipag ng First Lady natin. Palakpakan naman ninyo mga kaistorya. Aba, ay napakalaking bagay ho ng nagawa ng ating pong First Lady. Pride of the nation po yan. Yung accomplishment na yan ng first couple. Yan po ang magandang balita na maihahatid ko sa inyo ngayon. May kasamang komentaryo, kritisismo, opinion at reaksyon ng inyong lingkod. Paki-share naman po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat. Higit kanino man sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at sa bayang ito ang bansang Pilipinas.